Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay magpipresent po ako ng different multiple choice question as a reviewer for this incoming periodical test. So ito po ay Mathematics 8 at nakafocus po ito sa factoring polynomials. So ito po ay part 1 ng aking ginagawang practice review. Okay, so let's start with number 1 question. What must be added to x squared plus 10x plus blank to make it a perfect square trinomial? So we have A, B, C, D choices. So paano nga po ba malaman kung ano yung i-add natin dito para ito ay maging perfect square trinomial? So ganito lang po yun. So first po ay tignan natin itong numerical coefficient ng x. Huwag po yung x squared, ito po yung nasa gitna. Okay. So ang numerical coefficient niya ay 10. So ang gagawin po natin sa 10 na yan ay yan, i-divide lang po natin always yan ng 2. Ano po yung given? So, divide po natin ng 2. Yan. So, 2. What is 10 divided by 2? Yan po ay equal to 5. So, lagay po dito 5. Then, after po natin ma-divide, itong 5 na ito na quotient ay i-square natin. So, pag in-square po natin yung 5, 5 square is equal to 5 times 5 is equal to 25. So, yung number na 25 na yan, ay yan po yung ating ipa-plus dito para maging ito ay perfect square trinomial. So, meron po bang 25 sa choices? 15, 20, 25. Okay, meron po. Ito po ay letter C. Okay, for number 2 question, what is the largest factor common to 4x squared and 8x raised to the 5th power? So we have A, B, C, D choices. So paano nga po ba makuha yung largest common factor between the two polynomials? Okay, so ito po ay monomial. So para makuha po yung common factor, una po ay tignan natin yung number. Ito pong numerical coefficient. Ano po? So dito po sa first term ay 4 at sa second term ay 8. So, kunin po natin yung greatest common factor ng 4 and 8. So, ano po yung number na pwedeng i-divide sa 8, pwedeng i-divide sa 4? Yung pinakamataas po. Ang pwede po dyan ay 4. Tama po ba? So, ang pwede po dyan ay 4. Okay, so yung 4 pwedeng i-divide sa 4 at yung 8 pwedeng i-divide sa 4. Okay? Pinakamataas na po yan. Wala na pong mas tataas dyan. Then next po ay yung variable. Okay, dito po ay x squared, sa kabila ay x raised to the 5th power. Para makuha yung largest common factor, ang kukunin po natin ay itong x na may pinakamababang exponent o mas mababang exponent. X to the 5th power, x to the 2nd power. So, ang kukunin po natin dito ay x raised to the 2nd power. So, ngayon, ito pong 4 at x squared na ito na po yung tinatawag na largest common factor. So, pagtatabihin na po natin yung largest common factor ng numerical coefficient at yung variable. So, 4x squared, meron po ba sa choices? Ito po, letter C, 4x squared. Okay, for number 3 question, which of the following factors is the product of the sum and difference of two terms? Okay, we say product, we are going to multiply. So, lahat po ng choices ay product po yan. So, multiplication ng binomial by a binomial. So, pwede po yung product. Question is, the sum and difference of two terms. Pag sinabing sum, addition, difference, subtraction. So, lahat po yan ay addition, subtraction. Ano po? Ang operation nila. So, sum and difference. Ang tanong dito ay two terms. So, ibig sabihin, dalawang terms, dalawang variable yung gagamitin lang. So, ito pong letter A, xy, xy. Letter B, xy, mn. Letter C, xy, mn. Letter D, xxyy. So, ibig sabihin, in this case, yung pong product of the sum and difference of two terms ay ito pong letter A. So, bakit yung letter A? Pareho po yung first term na x, pareho po yung second term na y. Ano po? Dalawa lang yung variable na ginamit. Okay, so ito po ay difference or sum and difference kasi yung isa ay plus, yung isa ay minus. So ito po yung pattern ng sum and difference of two terms. Okay, so about this number 4 question, which of the following is the product of 2x minus 3y and 2x plus 3y? So ito po yung ating choices. A and B, trinomial ang product. C and D, binomial. Okay, so ano nga po ba yung product ng 2x minus 3y at 2x plus 3y? Notice here, yung ating dalawang binomial ay the same yung first term,
the same din yung second term na 3y. So yung isa ay minus, yung isa ay plus. So ito po yung tinatawag nating sum and difference of two terms. Okay? So paano po kukunin yung product or paano po i-multiply kapag ito po ay sum and difference of two terms? So all you have to do ay multiply lang po yung parehong first term. So 2x times 2x, yan po ay 4x squared. And then multiply lang po natin yung ating second term. Negative 3y times positive 3y, yan po ay negative 9y squared. Okay, kaya ang product po niya ay 4x squared minus 9y squared. So take note, ang product po ng gantong given na sum and difference of two terms, ang product po niyan dapat binomial. So, ibig sabihin, A and B pa lang, hindi na niyo dapat piliin ito kasi trinomial. Dito lang kayo mamimili sa dalawa. But, always po, kapag sum and difference of two terms, ang operation po ng product ay minus. Ito po. So, yan po ay letter C. Okay, so about this number 5 example or question, which of the following are the factors of x cubed minus 27? So, we have A, B, C, D choices. So, yung A and B ay both binomials yung factors. C and D, binomial and trinomial yung factors. So, the question is, alin dito po yung factors ng x cubed minus 27? So, ito pong x cubed minus 27, ito po yung difference of two cubes. So, ano po yung gagawin natin? Yan po ay special product. Ano po? Since x cube ay perfect cube at 27 is also perfect cube. So, we are going to extract cube root to both the terms. So, cube root of x cube root of 27. So, ang purpose po nun ay para matanggal po natin yung exponent ng 3. So, ayan po ay, yan, kunin po natin yung 3 sa exponent ng x at yung cube root, tatanggalin po natin. Ang matitira po dito ay itong x natin. Okay. Then, next po ay second term, cube root of 27 is equal to 3. Now, we have these two terms, x and 3. So, gagawin lang po nating minus yan. Yan. Yan na po yung isang factor ng x cube minus 27. So, x minus 3. Alin po dito ang may x minus 3? So, we have letter B, x minus 3. At sa letter D, may x minus 3. So, cross out na po natin yung A and C na choices. So, sa B and D, saan po dito yung isa pang factors niya? Okay. Kapag po ito po ay difference of two cubes, ang factors po niyan ay always binomial and trinomial. Ano po? Hindi po pwedeng binomial and binomial. Okay. So, therefore, ang sagot po natin dyan ay letter D. So, to check, ang middle term po niya sa trinomial, ito po yung number dito. Okay? So, yung sa binomial, ito po yung second term niya. Ang second term natin dito ay 3. Ito yung 3 niya. And then, i-multiply lang po natin yung pong 3 times 3, yun po ay 9. Ano po? So, tama po. So, therefore, ganito po yung pattern natin para mas mabilis po nating mapili yung tamang sagot. Ano po? Okay, so how about this number 6 question? What type of special products does b squared plus 6b plus 9 classified? So, ang tawag po natin dito sa special product na ganito, ang tawag po dyan ay dapat may word na trinomial. Alin po dito ang may word na trinomial? Ito pong C and D. Ito po ay perfect square trinomial. So, paano po natin malaman na ito po ay perfect square na trinomial? Tignan po natin yung first term, b squared, perfect square, kasi square ang exponent. Yung last term niya ay 9. Ang 9 po ay perfect square number. So, ang square root po ng 9 ay 3. So, perfect square po siya. And then, tignan po natin yung kanyang middle term, kung talagang perfect square trinomial. Yung middle term po niya ay i-divide po natin always ng 2. So, yan po ay 6 and then divide po natin ng 2. Okay. So, what is 6 divided by 2? Ang sagot po dyan ay 3. And then, yung 3 po ay i-square lang po natin. So, what is 3 square? 9. So, dapat makukuha po natin yung third term. So, gawin po yung pag-check natin kung ito po ay perfect square trinomial. Ano po? So, mayroon po bang perfect square trinomial? Ito po, letter C. Okay, so about this number 7 question, which of the following expressions is factored out completely? Okay, so ibig sabihin, iisa-isahin po nating tignan yung ating choices A, B, C, D kung alin po dito ang na-factored out completely. So, may mga given po dito na hindi pa naka-factored out completely. Actually,
meron na po siyang factors pero pwede pang i-factor yung iba pang factors niya. Okay, tingnan po natin yung A. X isang factor. 9x squared minus 25y squared. So ito pong given dito sa binomial dito, 9x squared ay perfect uh, perfect square rather. At 25y squared is perfect number also. Ano po? So, ibig sabihin, ito po ay pwede pang i-factor. Ano po? Ito naman po yung tinatawag natin kanina na difference of two squares. Okay? So, pwede pang i-factor yan. So, hindi po pwede yan. Hindi ito factored out completely. Letter B naman ay x. Okay? Okay na yan na factor niya. 2xy minus 3y. So, pwede po bang i-factor itong 2xy minus 3y? Yes, because yung dalawang terms, 2xy at 3y, meron silang parehong variable. Ano po? So, ibig sabihin, pwede pang i-factor ito. So, dito po sa first term ay y, mayroong y. Sa second term ay mayroong y. So, ibig sabihin, pwede po pong i-factor ito. Okay? So, hindi po ito factored out completely. Another one ay x times x plus y times x squared minus y squared. So, in this case, x, hindi na po pwedeng i-factor. X plus y, hindi na rin po pwedeng i-factor. X squared minus y squared. Again, pareho lang po dito sa letter A. Ano po? Yung x squared minus or 9x squared minus 25y squared. So, ito pong x squared minus y squared ay pwede pa po ito again na i-factor. Ano po? So, hindi po ito factored out completely. Sa letter D, tignan natin kung ito po yung tama. So, x, hindi na po pwedeng i-factor. 3x plus 2y. So, x at y, walang parehong variable dito. So, ito na po ay factored out completely na itong 3x plus 2y. At ito naman pong 3x minus 2y, hindi na rin po pwedeng i-factor. So, ibig sabihin, ang sagot po natin ay letter D. Yan po yung na-factored out completely. Okay, for number 8 question, supply the missing terms to make the statement true. So we have x squared plus 8x plus 16 is equal to blank plus blank square. So, ano po yung ilalagay po natin dito sa dalawang blank na ito na magiging equal po dito sa x squared plus 8x plus 16 kapag in-square po natin? Ano po? So, tignan po natin yung una na polynomial, x squared plus 8x plus 16. Ito po ay perfect square trinomial. Ang perfect square trinomial ay pwede pong maging square of a binomial. Ano po? Ito po yung square at magiging binomial kasi dalawa po yung terms na isusupply natin dito. So, ang tanong, ano po yung isusupply natin dito para maging equal dito sa polynomial? So, first, dito sa first term natin, tingnan po natin yung first term natin dito. Okay? X squared. Ano po? So, kunin po natin yung isang x niya dyan. Okay? Lagay po natin dito. Okay? Or yung variable na ginamit, yun po yung ilalagay natin dito. X. So, ang isusupply po natin sa first blank ay x. Okay? Next po ay, ano po yung isusupply natin dito sa pangalawang blank? Ang isusupply natin dito ay, tignan po natin itong middle term natin. So, 8x. So, yung 8 po na yan, na numerical coefficient ay di-divide po natin ng 2 always. So, 8 divided by 2. So, what is 8 divided by 2? 4. Yung sagot pong 4, ito na po yung ilalagay natin dito sa second term. Okay? So, ito po ay 4. Kapag po in-square natin yung x plus 4, ay ang sagot po niya ay itong trinomial na ito. So, ibig sabihin, ito po yung ating isusupply para maging equal yung dalawang statement na ito or statement na ito. Okay? So, meron po bang x and 4? Meron po. Yan po ay letter B. Okay, for number 9 question, the following mathematical statement is true except one, which is not. So, ano pong ibig sabihin ng question? So, ito pong mga statement dito ay true except po yung isa. Okay. So, tingnan po natin. We have letter A, 2x plus 3 times 2x minus 3 is equal to 4x squared minus 9. Tama po ba? True po ba ito? Check po natin. So, ito po ay 2x, 2x, 3, 3, plus minus. Ibig sabihin, ito po ay sum and difference of two terms. So, kapag sum and difference of two terms, multiply lang po natin yung first terms. Okay? 2x times 2x, that is equal to 4x squared. So, tama po. And then, 3 times 3, 9. Okay, 4x squared minus 9. Ibig sabihin, tama po yung letter A. So, true po ito. So, ang hanapin natin ay yung not. Ano po? Yung hindi true. Letter B, 3x minus 6y plus
times 3x plus 6y. Again, pareho pong 3x, 3x, pareho pong 6y, 6y, minus and plus. Sum and difference of two terms. So again, multiply natin. 3x times 3x, 9x squared. Tama po. 6y times 6y. So 6 times 6 is 36. And then y squared and then minus. So check din po yung letter B. True din po ito. Letter C. 2x minus 8. 2x minus 8. And then ang product daw niya ay 4x squared plus 64. Is that correct? So ito po ay wrong. So ito po yung given na ito ay square of a binomial. Kasi pareho pong 2x, pareho pong 8, pero pareho pong minus. Hindi po kagaya dito sa A and B na plus and minus. Kapag ganito po yung operation na parehong minus or parehong plus, hindi po binomial ang kanyang product. Ano po? Ang product po nito ay trinomial. Ano po? And then letter D, none of the above. So ang sagot po natin, ito po yung not true. Ano po? Letter C. Okay, so about this number 10 question, the side of a square measures 3x plus 5y centimeter. What is its area? Okay, so ang hanapin na po natin dito ay area ng square na may measure na 3x plus 5y cm ang kanyang side. Okay, so ibig sabihin, paano po ba kinukuha yung area ng isang square? Ang area ng isang square ay multiply the sides. So, since ang square po ay pare-pareho po ang sides, ang area po ay multiply the two sides. So, ibig sabihin, 3x plus 5y, i-square lang po natin. Ano po? Ibig sabihin yan, 3x plus 5y times 3x plus 5y. So, ito po ay square of a binomial. Okay, so gawin po yung pagkuha ng area ng square. Ano po? Side squared. Okay? So, ito po ay 3x plus 5y ang side and then i-square po natin. So, paano po ba i-multiply yan? So, ganito po yung pattern ng squaring a binomial. Okay? I-square po natin yung first term na 3x. Okay? And then, i-square din po natin yung second term na 5y. So, ito pong 3x at ito pong 5y. Ito po yung first and last term ng sagot natin. Ano? Ng product rather. Okay, so at yung middle term naman, para makuha yung middle term, multiply lang po natin yung first and second term dito. So 3x times 5y, ito, 3x times 5y, and then always multiply ng 2. Okay, so ito po yung first term, ito po yung second term, ito po yung third term sa ating product. So ito po yung first term, 3x squared. Okay, yung 3 squared natin, 3 times 3 is 9, and then yung x times x is x squared. So 9x squared. And then 5y squared. So 5 times 5 is 25, and then yung y na square, so 25y squared. And then multiply natin para sa middle term, 2 times 3, 6, 6 times 5, 30. 30 and then yung dalawang variables, x and y, kaya yan po ay 30xy. So again, ito po ay plus yung in-square natin. Lahat po ng operation natin ay plus. So we have 9x squared. Lahat po may 9x squared, A, B, C, D. Plus 30xy. Ito na lang po ang mayroong 30xy. Pero letter C ay minus, letter D ay plus. So ito po yung ating pipiliin. Lahat po ay plus. Ano po? And then, syempre, ang unit ay centimeter. Kapag ang area, kinuha yung kanyang area, maging square na po yan. Kaya square centimeter. So, ang sagot po natin dyan ay letter D. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.